Hello, magandang gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Shout out nga muna tayo. Shout out tayo, shout out. Pinifilter ko lang yung word na shout ha. Para wait lang ha, hinahanap ko lang yung mga comments nyo. To shout out. Shout. Number one, shout out. Sabi ni Ma'am Kali Gacha Roblox. Shout out naman po, Ruelan family of Iligan City. Salamat po. God bless. Shout out. Ma'am Angelica kanino? Ano tong link na to? Ghost ship sa Sikihor. Ito yung kauna-unahang debunk ko yata kay Sir Ed. Hanapin ko yung video, i-reply ko sa iyo link. May video na ako nito eh. May video na ako nito. Ang sinabi kasi ni Sir Ed dito, sinaunang barko daw ang nasisense niya. Tapos, alam ko na itanong ko kay Sir Ed to eh. Parang, ang sinabi yata sa akin ni Sir Ed, nasisense niya yon, iba yung, iba yung nakikita. Pero, yun yung unang video yata na dinibang ko kay Sir Ed noon dati. 'Di ba? Ngayon, nagkakausap-usap na kaming dalawa. So far naman, na-explain niya naman ng maayos. Ano ba yung explanation sa akin ni Sir Ed dyan? Kasi parang sinabi niya, ang nasisense niya yung nangyayari daw doon sa lugar dati. Not necessarily daw yung nakikita doon sa ano. Tama ba ako, Sir Ed? Yung ba explanation mo sa akin? Itanong ko na yata sa'yo dati yan eh. 'Di ba? Pero may video ko dyan, ano ko sa'yo. Ibabato ko sa'yo yung link pag nakita ko, no? Kasi masyadong marami ng video ko eh. 3,000. Hindi ko na rin matandaan minsan kung ano yung title. 'Di ba? Sir Achilles Sabino, hello. Sir Rovilin Manina. Shoutout daw, Jim Abes. Salamat sa from Los Baños, Laguna. Sabing ganun nito ni Ma'am Angelica kanino. Shout out sir, I have a question about Sir Ed. Sir Ed Vision, is there scientific explanation about it? Kasi sabi naman doon, minsan sa KMGS, pag may vision siya, nadedebunk agad ng KMGS. So nasira ba yung credibility ni Sir Ed nun? I think, ano kasi ito eh, katulad din kay Jay Costura, no? Yung credibility kasi, nasa nakikinig yan eh. Tamo kay Jay Costura, ilang beses ko nang dinidebunk si Jay Costura, marami pa rin naniniwala. May nagbabayad pa nga na mahal eh. Kay Jay Costura eh. 'Di ba? Kasi yung debunk kasi na yan, ang minsan lalo na pag in denial yung mga tao. Ano yan eh? Sasabihin paninira or ano. Pero dito kasi kay Sir Ed kasi, ang tingin kong ginagawa ng KMJS, binibigyan nila ng dalawang uri ng explanation. Isa sa paranormal, isa sa isa sa scientific. Ganito 'yan ang pagkakaintindi ko. For example, dito sa bahay may naririnig tayong ungol. Sasabihin ng psychic dito, yung ungol na naririnig mo ay ungol yan ng babaeng pinatay dito dati. 'Di ba? Yun ang reading ng may third eye. Sa aking skeptic, sa akong skeptic, ang o-offer ko na explanation doon kasi magkaiba kami ng side eh. Isang maglalabas ako ng video regarding na china-challenge ko si Sir Ed. 'Di ba? Lahat kasi ang sinasabi ng iba, hindi mo kasi nadedebunk yan kasi kaibigan mo eh. Naiintindihan ako ni Sir Ed sa ginagawa ko. Naiintindihan ko din naman siya. Papakita ko yung mga video, minsan nagkokontrahan kaming dalawa. Pero nagkakaroon kami ng pagmimit sa dulo.
'Di ba? Kasi ganito, for example, no, uulitin ko yung example ko, no, dito sa bahay, may naririnig tayo ungol. Sasabihin nung may third eye, kaluluwa yan ng babaeng pinatay dito sa bahay nyo. 'Di ba? Kaluluwa yon. Ako naman, as a skeptic, sasabihin ko naman, sa point of view ko, kasi pwede malikha yung yung sound na yan pag may pusa na naglalandi sa bubong eh. Pansinin mo yung tunog, medyo matinis siya. Kaya para sa akin, pusa yan. Ang ano kasi doon, ang goal kasi ng KMJS doon daw ay hindi naman para magkontrahan. Pero yun kasi lumilitaw sometimes sa mga viewers eh. Pero ang main goal daw noon, offeran kayo kung saan yung pagpipilian nyo na paniniwalaan nyo. Yung sa may third eye ba or do sa skeptic. 'Di ba? Depende kung saan kayo komportable. Yun daw yung main goal ng KMJS. Pero nakikita naman natin na ano ng mga tao minsan na nagkokontrahan. I think kung nakakabawas kung nasisira yung credibility. May humihingi pa naman ng service nila J. Costura, nila Sir Ed Calawag eh. I think hindi naman siguro. Kasi unang-una nasa culture na natin yan eh. Ako nga ilang beses ko nang dinibunk yung mga video nila Kuya Red eh. Nila Donsky eh. May naniniwala pa rin eh. Hindi mo kasi makokontrol yung tao sa ganun. 'Di ba? Next. Sabing gano'n ni Ma'am Divina Santana Villanueva. Hi Sir Bungo, pa shoutout po sana si mama ko, Rosalinda Lau de la Cruz from San Mateo Rizal. Salamat. Salamat din po. Sabing gano'n, Sir B, form din ba ng sleep paralysis yung nakaranas ng near-death experience? Iba po yun eh. Kahit hindi ka tulog kasi, makakaranas ka niyan. Basta yung muntik ka nang mamatay. Let's say nagkasakit ka tapos nakasurvive ka or nasalpok yung minamaneho mong kotse, hindi ka naman tulog nun, 'di ba? When you say near death experience kasi muntik ka na mamatay. Kasi sinasabi nila pagka mamamatay ka na daw, marami nagfa-flashback sa isip mo daw nun eh. Panoorin niyo yung Daredevil ni Ben Affleck, parang ganun yata yung mangyayari sa'yo. Pero hindi ko pa nararanasan yun, kaya hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ng near-death experience. Puro mga sabi lang ng iba. Diba? Pero magkaiba kasi sleep paralysis sa near-death experience. Pa-shoutout na rin sa anak ko na si... Anong basa dito? Sikya? Hello, Sikya! Sikya, sabi ni anak ni Sir Aaron, Sikya. Ma'am Lynn Tamori, hello. Sir Joban Gamyaw. Sir Jeffrey D. Guzman, hello. Ma'am Angelica kanino, yung kanina. Sir David Alwin Mendoza. Ito na yung nakaraan. So patuloy tayo dun sa reaction nating mga videos. 2 videos ito eh. Una itong sa I Wonder. Ito. May nahagip daw na misteryong boses habang nag-shoot yung I Wonder crew. Antipolo City. Ano kaya itong naranasan ng aming team habang nagsushoot sa kwarto ni Cindy na tila ba may boses na nahagip ang aming mic? Pakinggan maigi mga ka-wonder! Nag-shoot kami doon sa kwarto. 4 lang kami ng producer at saka assistant. Watch me. At saka yung CS. Nagulat na lang ako, tumatawag sa akin yung segment producer na may bumubulong daw sa camera. Hindi ako yung bumubulong doon sa camera dahil usually pagka nag-shoot kami, hindi kami nagkukwentuhan eh. Ito narinig niyo yung watch me sabi.
ito, yung video na yan, kasi unang-una hindi naman natin nakikita kung wala naman talaga nagsalita sa kanila nung time na yon. 'Di ba? Habang sinushoot yon, wala tayo, there's no way of knowing. Dun maglilikot ang isip natin eh. Pwede kasi nga may mangyari, may bumulong, or for example ito, no, may bubulong sa tabi ko ngayon. Nakikita niyo yung bibig ko gumagalaw, 'di ba? Hello, 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 hello. Now, may bubulong sa tabi ko ngayon. 'Di ba? May narinig kayong bulong sa tabi ko. Pero pinatong ko lang 'yon. Ngayon, ang sinasabi ko ba, yun ba yung ginawa nila? Kasi iisipin mo mga mga camera crew to eh. At may mga kabarkadang editor to eh. Yung ino-offer kong explanation, pwede kasing mangyari yung pwede. Hindi ko sinasabing yun na nangyari, pwede. Watch me. Hindi totally dinidebunk ko to, pero sa kabilang banda, pwede namang sabihing totoo yun, pwede naman legit kasi nanonood daw kay Zach Bagans before, yung sa Ghost Adventures. Kadalasan kasi ang mga EVP, yung electronic voice phenomena, puro pabulong daw yun eh. Kasi sa spirit world daw, sigaw na daw sa kanila yun. Yun ang sabi. Pero yung ino-offer kong explanation, kung pepekein mo. Kasi para sa akin, no, bumababa yung yung value ng isang evidence. Hindi ko naman sinasabing peke na agad, pero bumababa yung value ng evidence kapag pwede mo siyang i-replicate yung nagagawa natin. 'Di ba? Pag nagagawa natin, meaning pwedeng gawin ng ibang tao kasi eh. Katulad ng ginawa ko kanina, 'di ba? Nagkukwentuhan eh. Para makasiguro, ang tunog na ito, ipinasuri namin sa isang eksperto. Ito maganda din eh. Nakakadagdag din ng credibility kapag may third party na nagsusuri. Maganda kasi iyan eh. Ito marami nagsasabi sa akin na yung mga yung mga nire-reactan mo, I don't know if naikwento ko na to, no? Yung mga nire-reactan mo, subukan mo rin kayang gawin yung ginagawa nila. 'Di ba yan kadalasan ng sa akin eh. Pero hindi nyo nare-realize, mas patas akong mag-review. Kasi hindi ako involved doon sa nangyayari. Kapag nandun kasi ako, kasama ako ng mga crew na ganyan, malamang maniniwala talaga ako doon. Automatic maniniwala ako doon. Kasi magkakaroon ako ng personal bias doon eh. 'Di ba? Kung third party ako na nagko-comment at nagre-react, clear yung mind ko sa kahit anong bias. 'Di ba? Now, katulad nitong nagsusuri, no, yung expert, yung sound expert, dito tayo makakakuha ng credibility doon sa evidence na ipipresenta. 'Di ba? Third party ito. Authentic naman siya kasi parang kumpleto naman siya eh. Wala namang pwedeng panggaling ang iba. How'd you know na walang kasi hindi mo nakita sa video na na pinatong? Pwede naman 'yon. For example, gagawa uli ako ng isang patong. 'Di ba? Kasi minsan nakahalata ng mga sound engineer yan pag inedit na yung video, nakapatong na. Nagkakaroon ng credibility isang video pag yung sa mismong environment nung video lilitaw yung sound. Yung walang layered na makikita. Kasi nakikita ng mga audio expert yan eh. For example, ito bibigyan ko na example. Ito, may maririnig kayo na sound. Diba may naririnig kayong sound? Built-in sa video ko yon, piniplay ko lang naman sa cellphone ko yun eh. Yun, hindi madidetect ng sound engineer yon
na pinatong mo dun sa video. Natural eh. Pero yung source ng audio kasi, nandito rin sa environment ko. Pwede pa rin dayain. 'Di ba? Kasi tinitingnan ng sound engineer kung kung live ba yung sound na nangyayari doon or pinatong lang dun sa video. Ang mga ganitong di umano'y kababalaghan. Posible raw talagang gawa ng mga espiritu o kakaibang nilalang. Ayon mismo sa paranormal investigator na si Ed Calua. Sir Ed. Mga espiritu, kaya nilang mag-intervene sa lahat ng electronic thing. Oh, kasi sila ay pinaniniwalaan na sila ay energy din. Kaya talagang pwede nila daw i-manipulate yung mga electronic device. Gadgets. Kasi spirits are static. So, meron silang static energy. That's why napipick up sila ng mga gadgets din. So, static sila kasi. Kaya kaya nilang mag-control ng ilaw, ng camera, ng TV, ng radio. Pero authentic man ang nasabing bulong, posibleng nahagip lang daw ang tunog mula sa mga tao sa paligid. Kung Correct! sa akin, Pwede. kung sasabihin ko, nandun lang siya, nag-aayos siya. Parang may ginagawa siya, na nandun siya sa proximity ng nagre-record. Kasi yung sinasabi nila na na hindi, nung time na na-record yan, mag-isa lang ako talaga, wala talagang tao dyan. How sure are we? Wala naman kayong CCTV doon na nakikita na ikaw lang yung nagvi-video doon. Na walang nagsasalita sa inyo. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabing sinungaling yung cameraman. Sometimes kasi pag focus ka sa isang bagay, hindi mo na makikita yung surroundings mo eh. Let's say focus siya sa pagvi-video niya, no? Hindi niya muna mapapansin yung kahit anong noise. 'Di ba? For example, nagbo-vlog ako dito. Focus ako sa nagbo-vlog. Hindi ko na maaalala kung may dumaan na motor diyan sa labas. Kasi focus ako dito eh. Parang, di ba, ikaw, let's say, sa loob ng classroom, no? Busy ka makipagdaldalan sa kaklase mo. Bigla kang tinawag ng teacher mo. Tapos, hindi mo alam yung tanong. Ano po yung tanong, ma'am? Ibig sabihin, kahit na aware ka na nagdadaldal yung teacher mo sa harap, mas focus ka dito sa tabi mo eh. Kaya hindi mo tuloy alam na wala kang tuloy natatandaan na may tinanong yung teacher. Di ba? Pagpasok pa lang namin, kasi pagtungtong pa lang namin. Haunted, na to eh. Doon tayo sa isang video. Next, ito naman, ano ba ang title nito? I Wonder din to eh. Dito naman, bagal naman ng internet. Kabuisit. Border daw sa bahay ni Lola. What do you mean? Kung pagmamasdan ng mga larawan sa libro ni Odi, mas mananaig ang pagkamangha kaysa sa panghihilakbot sa ganda at kulay ng mga ito. Lalo pat ang ilan sa mga ito. Parang yung mga nagsusulat ng mga ganyan, ng mga comic na ganyan. Di ba, yung mga artist dyan, di ba kayo nakangamba sa AI? Di ba, AI, diktahan mo lang, gumagawa na ng sarili. Ito. Lalo pat ang ilan sa mga ito, hindi pa gaanong kilala ng karamihang one. Gaya ng tinatawag nilang kularyut o yung versyon nila ng matandang duwende. Magkukutod naman ang tawag nila sa manananggal. At ang espiritu na kung tawagin nila ay maglalagi, na patuloy na namamalagi sa mundong ibabaw. Ang 84 na taong gulang daw na si Lola Estelita ang magpapatotoo na ang nilalang na ito hindi lang daw basta mababasa sa libro. Espiritu umano ng isang taong namayapa na ang maglalagi, pero nananatili pa rin sa mundo natin para bantayan ang naiwan nitong kayamanan. Ito raw ang nilalang na di umano'y namamalagi noon sa tinirahang bahay ni Lola Estelita.
na halos 50 taon din daw gumambala sa kanya. Nakabelo, nakaitim dito. Ang boses niya parang nakalagay doon sa imbornal na malalim yung Pag mga matatanda talaga nagkikwento, nakakatakot eh, no? Ganyan din ang lola ko nun eh. Pagka nagkikwento sa amin ng mga ganyan. Para kaming nanonood ng Shake, Rattle, and Roll eh. Minsan may action pa yun eh. Ganun pa. ganon. Parang umiingi ng saklolo. Ang pangangambala umano ng maglalagay kay Lola Estelita, madalas daw nilang pagtalunan ng kanyang namayapang asawa. Yung mister ko noon na sabi niya, pikit mo lang ang mata mo, huwag mong pansinin. May mga pinagsasasabi mo. Alam mo, mas matakot ka sa mga buhay kaysa sa mga patay. Hindi mo kasi hakakit eh. Ako makakit ko no. Ano yan? Kapampangan si nanay? Ano ba? Tukulangan mo na yan. Matudtod na mo. Ay, minsan nga, yun, lilit. Baka sleep paralysis na naman ito. Nakaitim eh. Tapos, laging senaryo, natutulog sila eh. Daw siya. Minsan, mga bandang alas 9 ng gabi, nagluluto ako. Abay, dumating, tatlong malalakas, parang Mukhang totoo. Akala ko sleep paralysis kasi may scene na matutulog sila. ng lalaki. Yun o. Yung yaman niya. Bait talaga ng asawa ko, no? Try nyo! Try nyo, masarap yan. Sobrang bait niya, mamaya magpapahapunan pa yan. Oo, kanan niya, no? Yung manyaman niya. Kalaunan, natanggap na raw ng mag-asawa ang nakatatakot na katotohanang parte na ng kanilang buhay ang maglalagi. Kahit nga matagal nang namayapa ang kabiyak ni Lola Estelita, namamalagi pa rin daw hanggang sa ngayon ang nasabing nilalang. Binigyan ng araw niya ito ng pangalan, si Ingkong. Ingkong. Ay, nandyan siya. Mabait siya. Ingkong. Ingkong. Para sa marami, mahirap paniwalaan ang ganitong mga kwento. Lalo pat ayon sa psychologist na si Randy Daliosa, kung minsan sadyang nakagawa na raw nating gawa ng kwento ang mga bagay-bagay na hindi natin maipaliwanag. Totoo yan. Magkakaroon siya ng life on its own. Yung let's say ganito, no? Let's say galing kayo sa biyahe, no? Kakababa nyo lang ng kotse or ng sasakyan. Then ipapatong nyo yung susi. Then pagbabalikan nyo yung susi, nawawala na. Tapos biglang kukwentuhan nyo na may dito sa bahay namin. Nawawala yung susi kung saan ko nilagay. Pero in reality, burara ka lang talaga. Hindi mo alam kung saan mo na ipatong. Nangyayari sa akin yan kadalasan. Kasi ang habit ko noon, yung ballpen nilalagay ko dito sa tenga ko. Yung ballpen. Now, feeling ko na ilapag ko saan, hinahanap ko kung saan-saan. Then, sa taas, sa drawer, pagtingin ko sa salamin, nandito pala sa tenga ko. Di ba may mga ganyang habit kasi tayo na pag hindi natin, kumbaga, hindi natin nare-realize na natural lang pala yung isang bagay, no? Pero pag hindi natin naiintindihan, hahanapan natin ng dahilan na minsan, yung dahilan pa na hinahanap natin, malayo pa sa katotohanan. 'Di ba? For example, no, yung mga bata na nalulunod sa ilog. Instead na tanggapin natin yung katotohanan na nalunod siya dahil pinulikat or hindi marunong lumangoy, mas gusto pa natin isipin na siya ay kinuha ng sirena. Kasi mas yun eh. Mas maganda yun. Hindi naman sa mas maganda, no? Mas may kabuluhan kasi yung nangyayari pagka ginagawan mo ng kwentong ganun. So, merong material life tayo, like this body, pero meron din tayong spiritual life. Yun, and kung hindi natin ma-explain materially,
physically, then we resort to spiritual explanations. Kung may spiritual explanations, then it makes us more calm and peaceful dahil at least merong explanation. Parang satisfied ka, ano? Kumbaga feeling mo nasagot lahat ng katanungan mo. Yan. Although, of course, sa totoo, hindi lang naman spiritual ang explanation eh. Maraming reasons. Yun lang ang madaling gamitin na scapegoat or explanation. Kasi shortcut yun eh. Putol na yung video eh, no? Hanggang dun lang. Shortcut kasi yun eh. Pag yun ang, ang ginawan mo ng explanation, shortcut yun eh. Hindi ka na mag-iisip eh. Hindi ka na ano pa ba nangyari doon? Eh kung yun ay galing sa isip mo lang, may multo dito na pagala-gala, 'di ba? Hindi mo na iisipin, nakakatamad kasing isipin yung yung hindi dahil puyat lang ako kasi hindi nagfa-function ng 100% yung utak ko, kaya tuloy nag-hallucinate ako kasi minsan pag sleep deprivation, pagka laging puyat ang tao, pwede ka makaranas ng hallucinations ng visuals 'di ba? Kaya tuloy minsan mas pipiliin na natin kaysa intindihin ng isang bagay na komplikado, mas pipiliin natin na mag-imbento na lang ng madaling intindihin. Shortcut na kasi 'yun eh. Multo yan nandiyan, 'di ba? Hindi ka na mag-iisip ng mental state mo noon. Hindi mo na iisipin kung ano bang drugs yun na i-take mo that time. Hindi mo na iisipin na nasisiraan ka ng ulo. 'Di ba? Shortcut na agad ang paranormal. Pero I'm not saying na hindi totoo. Pwede naman kasi malay mo totoo. Pero inuulit ko, ang paranormal kasi ay 1 in a million. 'Di ba? Ang hirap kasi patunayan yan sa totoo lang. Kaya minsan yung mga bigla nag-give in na lang na naniniwala, 'di ba? Medyo kaduda-duda din. Kaduda-duda lang naman. Not necessarily na hindi totoo. Anyway, yan lang po ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.